Nakuha ng isang pintor mula Marikina ang atensyon ng maraming netizens dahil sa nakakabilib nitong mga obra sa Marikina River. Pero ang mga ginuhit niyang ito, sa isang upuan niya lang pala ginagawa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Iba-ibang inspirasyon ng mga artista kanilang ipinipinta. Ang isang nakilala ko, bida sa kanyang obra, ang ilog ng Marikina. Dadalhin ka sa sinuunang bersyon ng ilog ng Marikina sa mga obra ni Pete Velasquez, isang visual artist na kadalasang ibinibida sa kanyang mga obra ang mga pang-araw-araw na gawain sa tabi ng ilog. Pero akala mong ilang araw na pinaghirapang obra. Sa isang upuan niya lang pala ginagawa. Kailangan daw kasi on the spot para damang-dama ang nature feels sa kanyang mga obra. Sa Marikina, sa ilog, madalas ako doon para makita ko mismo ang ganda, ang kulay, ang komposisyon, ang mga tao, ang kwento nila ay nandoon pala sa ilog sa Marikina. Nagsimula ang pagkahumaling ni Pete sa ilog Marikina noong simula ng COVID pandemic. At dahil sa higpit na seguridad noon, kinailangan niya pa may pagpatintero sa mga bantay. Pero walang makakapigil sa pagmamahal niya sa sining. Papadyak ako ng bisikleta. Kaya minsan, hinaharang ako ng mga barangay kung saan daw ako pupunta. Bibili lang ako ng bigas sa Marikina. Kadalasan daw, hindi lang nakikita niya ang kanyang ipinipinta. Sinasama niya rin ang kwento ng mga lokal kung ano ang pagkakaalala nilang itsura ng ilog noon. Kaya naman pati sa pagpinta, may fact-checking din. Mahilig din ako kasing magtanong at mag-research kung ano ito ilog sa Marikina. At natanong ko kung paano itong ilog ng araw. Kaya ang obra maestra niya, hindi lang maganda tignan. Nagsisilbi rin silang litrato ng nakaraan. Sabi nga, hindi lang emosyon ng mga artist ang makikita sa mga painting. Nagiging daan din ang kanilang obra para maunawaan at pahalagahan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kwento sa likod ng mga obra ni Pete kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kailan ba nagsimula magpinta si Sir Pete? Balita ko, ng ibang bansa pa siya, no? Tumira siya abroad. So, Pops J, si Sir Pete medyo matagal siya nagpipinta, no? Minsan nga, naging isa pa siyang presidente ng isang art club dito nga sa may Angono, Rizal, no? Okay. Maraming artist siya. Yun niya, Sir J. Galing siya ng Angono, doon na rin siya, parang na-develop yung kanyang skills pagdating sa art. Kasi nga, alam naman natin, pagdating ng Rizal, Angono, Binangonan, marami talagang artist. Yung mga... Ano ba siya? Self-taught or nag-aral talaga siya ng ano? So, Pops J, meron siyang background sa architecture. Okay. So, isa siyang arkitekto. Isa siyang arkitekto. Okay. Retired na siya. So, meron siyang background doon. So, sinabi ko, Sir Pete, may background ka na. So, parang madali na sa'yo yan. Sabi niya, ay hindi. Ay, sabi niya, hindi madali. Kasi, usually, yung mga arkitekto, magagaling mag-drawing yan di ba? Pero ang sinasabi niya, marunong ako mag-drawing. Pero iba daw pag nagpipaint ka kasi iba yung emotions, yung kulay. Parang dun mo ilalabas daw Yung parang kung paano mo ipapakita sa tao. Expression. Expression, ganun pa. Pag architecture naman, the usual lines. Kayang-kaya mo ipakita sa kanila, no? Iba-ibang perspective. Ika nga, no? Pero si Sir Pete ay dating OFW, no? Maliban sa pagiging arkitekto, bakit doon siya napadpad sa pagpipinta? So, bata pa lang siya sa Pops J, no? Mahilig na talaga siya mag-drawing. Impluwensya ba yan ng mga artist sa Angono? Pero, yes, Pops J, pero bago pa siya mapunta sa Angono, ay mahilig na talaga. Okay. So, nung dumating pa siya sa Angono, mas lalo pang na lumaki yung kanyang pagmamahal nga dito sa pagpipinta, no? So, ayun yung kanyang background, no? Tapos yun nga, pagdating nga nung gantong age niya, parang, okay na, pwede na ako magpinta-pinta. At nabanggit mo rin, Ivan, na parang nagsisilbing sanctuary ni Sir Pete, itong Marikina River. At saan nag-uugat yung passion niya, yung pagkahumaling niya dito sa Marikina River? So yun nga, Pachi, ang lagi niya sasabi sa akin, no, nung in-interview ko siya is parang, itong Marikina River is napaka-magical. Magical, no? Napakalapit sa nature, no? Kasi siyempre nasa syudad ka. Pero pagdating mo ng Marikina River, parang makikita mo, may probinsya vibes.
Okay. Ganon, no? Yun nga, yung kanyang, kasi yung kanyang idol dati, yung kanyang kinukuhanan is Amor Solo, Ganon. Yung mga idol niya. Ganon yung mga pinag-aaralan niya talaga. No, so may kita naman natin doon sa mga obra niya, no? Medyo may Amor Solo vibes. Talaga Okay, ito. Lalong-lalo na itong pinapakita natin, mukhang Amor Solo. Pero yung kanyang pagpo-portray, talagang halos, kasi taga Marikina rin ako di ba? Nakikita ko yan Yun talaga ang mga eksena dyan. Gaano kadalas siya mamalagi dito sa Marikina River? Everyday ba o kung may oras lang siya? So minsan, Pops, ang kwento niya, Pops, every weekend. Every weekend? Every weekend nandun siya. Pero so far ngayon, lumilipat-lipat sila Kasi may mga iba pa siyang clubs na parte. No, minsan nasa Quezon City Circle din siya. Okay. Doon yung kasama naman yung mga portrait artist naman. Magkano naman ang presyo? Ang tanong, di ba? So, ng kanyang mga obra. Ito, pakita mo nga ito. This is a watercolor artwork. Oo. Study siya ng isang painting. Ng isa dun sa painting ni Sir Pete, no? Anong price range ng kanyang mga obra? So, Pops, hindi niya dinisclose kung magkano talaga. Pero meron tayong mga nakita online kung how much yung nag-ranges, yung kanyang artwork, no? Okay. So, it ranges from 10,000 and up. 10K and 10K and up. Pero, I think it's 14 inches. Ganon yung size nito. So, 10K and up. So, ayan. So, dahil matagal na siya nagpipinta, siguro tumaas na rin yung kanyang presyo. Okay, maliban sa Marikina River, ano pa ang kanyang mga pinipinta? So, Pop J, kanina nakausap natin siya, sabi niya, na mahilig, ang talagang gusto niya talaga is portrait. Portrait, Yun talaga yung parang bread and butter niya. Figures naman. Figures. May kwento pa nga siya dyan, Pop J, nung galing siyang Cebu or probinsya, somewhere in probinsya na, bumili lang siya one-way ticket. Tapos, ang pinambuhay niya lang is yung pag-drawing niya ng portraits. No? So, 1 week siyang nabuhay, pag-drawing lang ng portraits dun sa islang yun. Naging bread and butter Naging bread and butter niya, literal. Naging currency. Naging currency Okay. niya. Siguro, abangan natin yung portrait mo, Ivan, sa mga darating na panahon, no? Actually, Pops, meron ako Meron dyan. ba? Naipakita mo ba? Ayun, yung ginagawa. Ayan. Ikaw ba yan? Parang hindi mo naman kamukha. Biro lang. Okay. Maraming salamat sa ulat na yan. Mobile Journal, Ivan Tarinque.